Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, i-search mo lang siya sa Facebook. Siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa'yo. And if you want, pwede kayo pumunta sa bahay nila, Calamba, Laguna. Ayan, nanggagamot sila guys, spiritual na gamutan. So, feel free to check them out. Yan. Again, this is for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Let's start your reading. For air sign, Five of Swords, yeah, that's you, air sign. Five of Swords, Six of Cups, and the King of Cups. Gusto ko yung energy mo, no? Kasi alam mo kung kailan ka iiwas. Hindi lang pagdating sa love, pati sa mga tao sa paligid mo. Alam mo yun, pag nagkakaroon na ng hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, ikaw na lang itong lumalayo at nilalawakan mo na lang yung pangunawa mo. With the Seven of Swords, actually, bago mo gawin yon, nakakasakit ka muna. Ibig sabihin, pwedeng makapagsalita ka ng hindi maganda, and then, handin yung pag-walk out or pag-alis mo. But then, nasabi mo na din kung ano yung gusto mong sabihin dito. Okay? Pero hindi na para pahabain pa kung ano yung pag-uusap kung wala na rin namang saysay ito. Okay? So, sa nakikita natin dito, I feel like for what I can see, ikaw naman talaga yung nasa tama. But, ayun nga, nandun na yung point na parang ikaw na lang yung umiiwas at lumalayo para hindi na magkaroon ng pagkakaguluhan pa or pagkakagulo pa. For what I can see here, yung iba sa inyo, you love changes, pagbabago. Lalo na, actually kahit medyo magiging mahirap or magiging problemado, bago mangyari yung pagbabago na yon, gusto mo pa rin. No? Lalo na kung ikaw ito na willing kang mag-take ng risk kasi alam mong ito yung mas magbibigay ng success para sa'yo. Okay? So, anyway, for air sign, what do we have here for air sign, please? For air sign, please. Ito yung person na nakakonect mo naman. Kukunin naman natin yung energy niya. Seven of Swords. The Chariot. The Lovers is here. Bottom of the deck is a Two of Swords. If you are in a relationship, medyo hindi ko lang nagugustuhan yung energy dito kasi parang itong person nito gusto niya nang lumayo, umiwas. Although maganda yung relasyon ninyo, may sweetness, may understanding, pero may mga nabanggit ka sa kanya na ikinasama ng loob niya. Na talaga nasaktan siya dito eh. So parang ngayon, nagde-decide na siya or nag-iisip-isip na siya na parang wag na lang kaya. Tapusin na lang kaya. Kasi itong person na ito, hindi siya yung tipo ng tao na pwede mong i-open agad-agad lahat sa kanya. Kailangan timingan, parang gano'n, nasa tamang timing. Pwedeng dumating sa point niya na wala sa tamang timing yung
pag-open mo sa kanya ng mga bagay na gusto mong i-open sa kanya. So, ito, nagkakaroon ng pag-iisip itong taong ito na lumayo or umiwas or makipag-separate na sa'yo. So, alamin natin yung mga nasa isipan ninyong dalawa. Okay, you do over the Three of Wands. Page of Pentacles. The Queen of Cups and the Hermit. Kunin na rin natin yan sa side niya. Judgment is here. Two of Wands. Ten of Swords is also here. So, ayun na nga, no. Yung person na ito, nagpaplano na siya na i-cut off, putulin, tapusin yung relasyon, yung connection ninyo because actually nagising din siya sa mga sinabi mo. With the Two of Wands, kaya lang dun sa pagkagising niya yon, maaaring naipunto mo sa kanya kung anong ibig mo sabihin. Pero na-realize niya din na parang lagi na lang magiging ganito eh. Parang lagi na lang paulit-ulit na lang mangyayari ito. So, ayoko ng ganun. Yung person na ito is maybe there are times in the past na siya yung lumalapit at nagsusorry sa'yo. But, you know, parang napapagod na siya sa ganong sitwasyon. And then, ikaw naman, I feel like you do love this person. Na pag may mga times na nagkakaroon ng paglayo at pag-iwas, sinahayaan mo lang. Pero, hahanapin mo lang rin siya just in case. Or ikaw na ito nakikipag-workout. Pag nagkakaroon ng pag-iwasan or paglalayo sa inyong dalawa, ikaw na din nag-workout. Because you do love this person. So, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? You do have here the Temperance and the Magician. Dalawang major arcana. Emotions niya for you. The High Priestess and the Strength card. I feel like malalim yung pinagsamahan or ang connection na ninyo nitong person na ito. Leo energy. Three of Pentacles. Nagkakaroon nga actually ng growth eh. Okay. For some of you, yung paglayo na ginagawa or iniisip nito person na ito is planning na magtrabaho sa malayo. Sa'yo, hindi naman necessarily na lumayo na magkaroon ng separation na hiwalayan. Hindi naman ganun. Yung iba pwedeng paglayo na pagtatrabaho lang sa malayo para mas magkaroon ng growth or mas lumaki yung kanyang sahod, ano. I feel like yung person na ito, sa inyong dalawa siya yung mas malakas yung pakiramdam. Pag alam niya nakakasakit na siya, yun yung point na naglalaylo na siya, umiiwas na lang siya. Pero ikaw, may times na nilalawakan mo lang yung pag-iisip mo. Pero pagdating sa pakikiramdam, hindi mo masyadong nararamdaman, no? Or wala kang masyadong pakialam sa nararamdaman nitong taong ito. And yeah, I feel like maaaring sa connection na ito, lalo na kung matagal na, there's a lot of love, a lot of passion. And with the Magician, I feel like gusto mo talaga siya na siya yung nagiging comfort zone mo. Maaaring kaya ka nga ganyan ka-open sa kanya, sa mga ideas mo, sa mga nasa isip mo, kasi siya na yung nagbibigay ng comfort sa'yo. Nagugustuhan mo pag once na nag-open ka sa kanya dahil nararamdaman mo yung feeling na parang ay okay na ako, parang ganun. Kung ano man yung pinagdadaanan mo. Siya yung parang naging tagapakinig mo, yung friend na parang not only may relationship or connection, pero naging friend na rin siya sa'yo. Okay, there's both challenges sa inyong dalawa. Kumbaga, sa connection na ito, maganda kasi nagkakaroon ng parang pagalingan. And kaya kayo mas nagkakaroon ng growth dahil nagpapagalingan kayo sa isa't isa. Okay? So,
what will happen in the near future for the both of you. The Emperor is here, and Ace of Swords, Eight of Swords, and the Nine of Wands. Actually, in the near future, if you are in a relationship, yung iba may relasyon na, yung iba wala, may connection lang. Nakikita natin yung pag-iisip mo dito sa person na to, pero maaaring maging cold yung energy mo sa kanya in the future. Dahil possible na maka-apekto itong long distance or pagkakalayo ninyo sa connection na ito. And then your person will be stuck sa situation with the Eight of Swords. Hindi ko nakikita mag-work out sa kanya yung may pagta-travel or paglayo sa'yo. Hindi. Kasi actually, sabi ko nga kanina, yung growth nangyayari yan sa inyo pag magkasama kayo. Kasi nagkakaroon ng pagcha-challenge sa isa't isa eh. Parang china-challenge kanya na, o hindi, mas magaling ako sa'yo, ganyan. And so, gagalingan niya talaga. So, ikaw naman, hindi ka rin magpapatalo, gagalingan mo rin. So, ang tendency, yung challenging ninyo sa isa't isa na yon, mas nag-grow kayo pareho pag magkasama. So, dahil may pagkakalayo, nakikita natin na in the future, possible na maging mas cold lang kayo sa isa't isa, and then yung person mo will be stuck sa situation na ayaw niya. There's a lot of problems, a lot of I feel like pagkabigo, no? I can see karma sa side ng person mo in the near future. Yeah, there's a big change sa person neto, and with the Hanged Man, I feel like medyo magiging mahirap ang pagbabagong ito para sa kanya. Okay? So, that would be the lesson na magtuturo ng malaking aral sa taong ito. So, thank you for watching. I love you all, and bye-bye.